Mga salik ng produksyon. Isang produktibong araw, grade 9. Ang isang produkto o serbisyo ay hindi basta sumusulpot na parang notification sa cellphone. Bago makarating ang tinapay sa mesa, damit sa aparador, o serbisyo sa mamamayan, dumaraan muna ito sa organisadong proseso ng paggamit at pagbabago ng mga pinagkukunang yaman. Sa produksyon, mahalagang maunawaan ang ugnayan ng input, transformation at output sapagkat ipinakikita ng mga ito kung paano ang mga sangkap at pinagkukunan ay nagiging produktong may halaga at pakinabang. Balikan natin ang tungkol sa produksyon. Sa aral ng nakaraan, umuunlad ang bayan. Produksyon check. Gawa o gawa-gawa lang. Suriin ang bawat pahayag at isulat ang gawa kung tama at gawa-gawa lang kung mali. Ang harina, oven, kuryente at paggawa ng panadero ay maaring ituring na input sa paggawa ng tinapay. Gawa. Ang transformation ay tumutukoy lamang sa pagbebenta ng natapos na produkto. Gawa-gawa lang. Ang transformation ay proseso ng pagbabago, pagsasama o pagpoproseso ng mga input upang makabuo ng output o produkto. Ang output ng isang negosyo ay maaaring maging input ng ibang proseso ng produksyon. Gawa. Ang lahat ng tangible goods ay automatikong consumer goods. Gawa-gawa lang. Ang isang tangible good ay maaaring maging consumer good, producer good, final good, o intermediate good. Depende sa paggamit at konteksto nito. Ang paglilipat ng produkto sa lugar kung saan higit itong kailangan ay nakalilikha ng place utility. Gawa. Kumpleto man ang input at mahusay ang transformation, may isang mahalagang tanong na kailangang sagutin. Saan mismo nagmumula ang mga input na ginagamit sa produksyon? Sapagkat sa likod ng bawat gusali, makina, hilaw na material at serbisyong nalilikha ay may mga salik na nagsisilbing pundasyon ng buong proseso. Ang kalidad at dami ng mga salik na ito ang maaaring magtakda kung gaano karami at gaano kahusay ang magiging output. Kaya naman layunin ng aralin na masuri ang lupa, paggawa, kapital at entrepreneur bilang mga pangunahing salik ng produksyon. Ang kani-kanilang katangian, gampanin, kahalagahan at kabayaran, gayon din ang wastong paggamit, pangangalaga at pagpapaunlad sa mga ito upang maisulong ang produktibo, responsable at napapanatiling gawaing pang-ekonomiya. Kulang ako kapag wala ka. Sino ang kailangan sa produksyon? Basahin at suriin ang bawat sitwasyon. Sagutin ang gabay na tanong batay sa maaaring mangyari sa produksyon. May malaking panaderya, kumpletong kagamitan, sapat na puhunan at mga bihasang manggagawa. Ngunit wala itong angkop na lugar na pagtatayuan at wala ring sapat na mapagkukunan ng tubig at iba pang likas na materyales. Maaari bang magpatuloy ng maayos ang produksyon? Bakit?
May malawak na lugar, sapat na hilaw na materyales at maraming manggagawa ang isang negosyo. Gayunman, wala itong mga makina, kagamitan, gusali at iba pang kagamitang kailangan upang mapabilis ang paggawa. Ano ang maaaring mangyari sa dami at bilis ng produksyon? May sapat na lugar, kumpletong makinarya, at maraming hilaw na materyales ang isang pabrika. Ngunit walang sapat na manggagawang may kaalaman at kasanayan upang gamitin ang mga ito. Magiging produktibo ba ang pabrika kahit kumpleto ang mga kagamitan? Bakit? May lupa, manggagawa, makinarya at sapat na puhunan para sa isang bagong negosyo. Gayunman, walang taong handang magplano kung anong produkto ang gagawin, mag-organisa ng mga salik, gumawa ng mahalagang desisyon at humarap sa panganib ng pagnenegosyo. Maaari bang maging organisado at matagumpay ang produksyon kung walang mamamahala at magpapasya para sa negosyo? Sa bawat sitwasyon, may isang mahalagang sangkap ng produksyon na nawawala. Sa una, may kakulangan sa lugar at likas na pinagkukunan. Sa ikalawa, kulang ang mga makina at kagamitang gawa ng tao. Sa ikatlo, kulang ang lakas, talino at kasanayan ng tao. Sa ikaapat, walang nagpapasya, nag-oorganisa at nakikipagsapalaran para sa negosyo. Kapag nawala ang alinman sa mga ito, maaaring bumagal, humina o tuluyang hindi maisagawa ng maayos ang produksyon. Ngunit, ano nga ba ang mga salik na ito? Balikan ang apat na sitwasyon. Ayusin ang mga jumbled letters upang matukoy ang salik ng produksyon na inilalarawan sa bawat isa. Kulang ako kapag wala ka. Sino ang kailangan sa produksyon? Ayusin ang mga letra upang mabuo ang mga salik ng produksyon. Ito ay bahagi ng likas na yaman at pinagmumulan ng lupain at maraming hilaw na materyales na ginagamit sa produksyon. Lupa. Ito ay tumutukoy sa mga materyal na bagay na ginawa ng tao upang magamit sa produksyon tulad ng makinarya, kagamitan, planta at pabrika. Kapital. Ito ay tumutukoy sa paggamit ng lakas, talino, kakayahan at kasanayan ng tao upang makalikha ng produkto at serbisyo. Paggawa. Siya ang nag-oorganisa at nagpapaunlad sa iba pang salik ng produksyon. Gumagawa siya ng mahalagang desisyon sa negosyo at handang humarap sa panganib ng pagnenegosyo. Entrepreneur. Muli, ang apat na salik ng produksyon ay ang lupa na pinagmumulan ng lugar at likas na yaman. Paggawa, lakas, talino at kasanayan ng tao. Kapital, kagamitang gawa ng tao para sa produksyon. At entrepreneur na nag-oorganisa, nagpapasya at nakikipagsapalaran. Magkakaiba man ang kanilang gampanin, magkakaugnay ang apat na salik. Ang lupa at mga likas na yaman ay kailangang malinang. Ang kapital ay kailangang magamit ng mahusay. Ang paggawa ay kailangang maging produktibo. At ang entrepreneur ang nagsasama-sama at nagbibigay direksyon sa mga ito upang makalikha ng produkto at serbisyo. Lupa.
pundasyong hindi nadaragdagan ng basta-basta. Ang lupa ay tinatawag na primaryang salik ng produksyon sapagkat dito nagaganap ang karamihan sa gawaing pang-ekonomiya at dito nagmumula ang maraming likas na materyales. May natatanging katangian itong fixed o permanente sa lokasyon at bounded o may hangganan. Hindi maaaring dagdagan ang kabuuang lawak ng lupa sa parehong paraan na maaaring dagdagan ang bilang ng makina. Dahil dito nagiging mahalaga ang wastong land use planning upang matukoy kung aling lugar ang dapat pangalagaan, gamitin sa produksyon, italaga para sa paninirahan o gamitin sa infrastruktura. Kabilang sa mga batas at patakarang may kaugnayan sa pangangalaga at paggamit ng lupa ang Forestry Reform Code of the Philippines, Comprehensive Agrarian Reform Law of 1988, Indigenous Peoples' Rights Act of 1997, Agriculture and Fisheries Modernization Act of 1997. Mahalaga rin ang mga panukalang naglalayong magkaroon ng sistematikong pambansang pagpaplano sa paggamit ng lupa upang maiwasan ang magkakasalungat na paggamit ng limitadong yamang ito. Kapital, kagamitang nagpapabilis ng produksyon. Ang kapital ay gawa ng tao at ginagamit upang mapataas ang kakayahang makalikha. Maaari itong uriin bilang capital goods at intermediate goods. Ang capital goods ay mga kagamitang ginagamit sa produksyon nang hindi kinakailangang maging sangkap ng produktong ginagawa. Halimbawa nito ang makina, computer, oven, gusali at sasakyan. Ang intermediate goods naman ay mga materyales na ginagamit upang makalikha ng final goods. Kabilang dito ang tela para sa damit, harina para sa tinapay, kahoy para sa mesa at bakal para sa sasakyan. Mga anyo ng kapital. Materyal na kapital. Kabilang dito ang mga gusali, planta, makina, sasakyan, kagamitan at inventaryo. Panlipunang kapital. Kabilang dito ang mga infrastruktura at serbisyong tumutulong sa maayos na paggana ng ekonomiya gaya ng kalsada, tulay, riles at ilang serbisyong pampubliko. Hindi materyal na kapital. Kabilang dito ang pananaliksik, kaalaman sa teknolohiya, seminar, impormasyon at iba pang hindi pisikal na elementong nagpapahusay sa produksyon. Ayon sa pagpapalit anyo, ang circulating capital o mabilis maubos o magpalit anyo sa proseso ng produksyon at ang fixed capital na nagagamit sa mas mahabang panahon at hindi agad nagbabago ng anyo. Batay naman sa gamit, free capital o maaring gamitin sa iba't ibang gawaing pamproduksyon. Ang specialized capital ay idinisenyo para sa tiyak o espesipikong gamit. Dahil nakararanas ang kapital ng depresasyon, mahalaga ang maintenance at pamumuhunan. Ang pagpapalit o pagdaragdag ng kagamitan ay maaaring makatulong sa pagpapanatili at pagpapalawak ng kapasidad sa produksyon. Paggawa, talino, lakas at kasanayang pantao. Ang paggawa ay tumutukoy sa paggamit ng talino, lakas, kasanayan at kakayahan ng tao upang makalikha ng produkto o serbisyo. Madalas itong ituring na napakahalagang salik sapagkat ang lupa at kapital ay hindi kusang nakagagawa ng output nang walang taong nagpapasya, nagpapatakbo, nangangasiwa at lumilikha. Paggawang pisikal,
bukasyonal o teknikal. Madalas itong tawaging blue-collar work at maaaring uriin bilang skilled o nangangailangan ng espesyalisadong pagsasanay o kasanayan gaya ng electrician, tubero at karpintero. Semi-skilled, nangangailangan ng ilang pagsasanay ngunit hindi kasing taas ng espesyalisasyong hinihingi ng skilled work. Unskilled o non-skilled, hindi nangangailangan ng matagal o mataas na antas ng espesyalisadong pagsasanay. Paggawang mental, tinatawag ding white-collar work at higit na gumagamit ng kakayahang intelektual at profesional. Kabilang dito ang maraming profesyong nangangailangan ng mataas na antas ng edukasyon at espesyalisadong kaalaman. Ang kalidad ng paggawa ay maaaring maimpluwensyahan ng antas ng karunungan, kalusugan, kalagayan ng ekonomiya, pangkultural at panlipunang salik, at kakayahan at kalagayan ng tagapangasiwa. Ipinakikita nito na ang human capital ay kailangang patuloy na paunlarin sa pamamagitan ng edukasyon, pagsasanay, kalusugan at maayos na kondisyon sa paggawa. Entrepreneur, tagapamuno ng produksyon. Ang entrepreneur ang taong nagsasama-sama at nangangasiwa sa lupa, kapital at paggawa upang makalikha ng produkto o serbisyo. Siya ang nagpaplano, nagpapasya at namumuno sa proseso ng produksyon. Tinatawag siyang kapitan o utak ng industriya dahil siya ang nagbibigay direksyon sa negosyo. Mahalaga ang entrepreneur sapagkat tumutulong siya sa paglikha ng produkto, pagbibigay ng trabaho at pagpapalago ng ekonomiya. Bilang innovator at risk taker, gumagamit siya ng bagong ideya at handang humarap sa panganib upang mapaunlad ang produksyon. Gayunman, dapat din niyang isaalang-alang ang kapakanan ng manggagawa, mamimili, lipunan at kapaligiran. Mga katangian ng mahusay na entrepreneur: malikhain, handang makipagsapalaran, masipag at matyaga, mahusay magplano, responsableng leader, mapanuri, may malasakit sa kapwa at kapaligiran. Salik Smart Production Analogy Challenge. Kumpletuhin ang ugnayan sa bawat analogy. Lupa, renta. Paggawa, sahod. Capital goods, makina. Intermediate goods, materyales. Fixed capital, matagal gamitin. Circulating capital, mabilis maubos. Skilled worker, skilled work. White collar, mental work. Kapital, depresasyon. Lupa, pagkasira. Salik Tick Test. Kilalanin bago mag-production. Concept Identification Challenge. Tukuyin ang konseptong inilalarawan sa bawat bilang. Salik ng produksyon na sumasaklaw sa mga likas at orihinal na yamang ginagamit sa produksyon. Lupa. Kabayarang natatanggap kapalit ng paggamit ng lupa bilang salik ng produksyon. Renta o upa. Mga kagamitang gawa ng tao na ginagamit upang makalikha ng iba pang produkto o serbisyo. Kapital. Uri ng manggagawang may espesyalisadong teknikal o bukasyonal na kasanayan.
skilled worker. Mga materyales na ginagamit sa proseso ng produksyon upang makalikha ng final goods. Intermediate goods. Kapital na matagal gamitin at hindi mabilis magpalit ng anyo. Fixed capital. Salik ng produksyon na gumagamit ng talino, lakas, kakayahan at kasanayan ng tao. Paggawa. Salik ng produksyon na nag-oorganisa at pinagsasama-sama ang lupa, kapital at paggawa upang makalikha ng produkto o serbisyo. Entrepreneur. Tawag sa paggawang higit na gumagamit ng kakayahang mental, intelektual at profesional. Paggawang mental o white-collar work. Konseptong tumutukoy sa pagpapaunlad ng kaalaman, kasanayan, kalusugan at produktibong kakayahan ng tao. Human capital. Salik Festival Challenge. Isang produksyon, iba't ibang talento. Ipakita ng bawat pangkat ang pag-unawa sa 4 na salik ng produksyon: lupa, kapital, paggawa at entrepreneur. Ipakita rin kung paano mapangangalagaan ang bawat salik upang maging responsable at tuloy-tuloy ang produksyon. Pumili ng isang paraan ng presentasyon para sa visual learners, auditory learners, verbal learners, at kinesthetic learners. Rubric sa pagmamarka. Huwag puro gamit. Dapat may alaga. Basahin ng sitwasyon at pag-usapan. Paano maipakikita ang responsableng pangangalaga sa salik ng produksyon? Sa lupa. May lupang malapit sa ilog na nais gawing commercial area, ngunit nagsisilbi itong natural drainage ng komunidad. Paano magagamit ang lupa nang hindi isinasakripisyo ang kaligtasan at kalikasan? Sa kapital, patuloy na ginagamit ang lumang makinang madalas masira upang makatipid. Paano dapat alagaan ang kagamitan upang maging tuloy-tuloy ang produksyon? Paggawa. May bagong teknolohiya, ngunit hindi naturuan ng maayos ang mga manggagawa. Paano mapangangalagaan ang manggagawa sa gitna ng pagbabago? Entrepreneur. Gustong pataasin agad ang produksyon kahit pagod ang manggagawa at napapabayaan ang kagamitan. Ano ang responsableng pamumuno sa produksyon? Paano nakatutulong ang pangangalaga sa mga salik ng produksyon sa pag-unlad ng ekonomiya? Salik Connect. Buuin ang mapa ng produksyon. Kumpletuhin ang concept map sa pamamagitan ng pag-uugnay ng mahalagang konsepto tungkol sa mga salik ng produksyon. Salik C. Piliin ang pinaka-tama. Piliin ang letra ng tamang sagot. May 2 sakahan na magkapareho ang lawak. Ang una ay may maayos na irigasyon at pangangalaga sa lupa. Ang ikalawa ay labis na nagamit at nakaranas ng soil degradation. Alin ang pinakamainam na paliwanag kung bakit magkaiba ang kanilang output? Magkaiba ang produktibong kakayahan ng lupa. Isang pabrika ang bumili ng bagong automated machine, ngunit hindi nagsagawa ng training para sa mga manggagawa. Hindi pa rin tumaas ang produksyon. Ano ang ipinakikita ng sitwasyon? Dapat iugnay ang kapital at kasanayan sa paggawa. May 500,000 piso ang isang negosyante sa bank account.
Ginamit ang bahagi nito upang bumili ng oven at dough mixer para sa panaderya. Sa aktwal na produksyon, ano ang maituturing na kapital? Ang oven at dough mixer. Napansin ng isang kumpanya na madalas masira ang mga makina dahil tuloy-tuloy ang paggamit at walang regular na maintenance. Aling hakbang ang pinaka-mainam? Magkaroon ng regular na maintenance. Sa isang negosyo, may lupa, makina at manggagawa. Ngunit walang malinaw na plano kung ano ang gagawin, kanino ibebenta at paano pamamahalaan ang produksyon. Anong salik ang kulang upang maging maayos ang produksyon? Entrepreneur. Ang tunay na yaman ng produksyon ay hindi lamang nasusukat sa dami ng nalilikha ngayon, kundi sa kakayahang lumikha muli bukas. Nang hindi sinisira ang lupa, pinababayaan ng kapital, kinakalimutan ang dignidad ng paggawa, at isinasantabi ang responsableng pagpapasya ng entrepreneur.